Ayon dito kay Attorney Claire Castro, Undersecretary ng Presidential Communication Office diyan sa Malacanang, ang dahilan daw kung bakit tumaas ng 61% ang trust rating nitong ni VP Sara dahil mas gusto ng tao na si VP Sara ay wala sa bansa. Pakinggan natin ang sinabi ni Auntie Claire nyo, ha. How do you reconcile that if that reflects on her leadership but yet her trust ratings po ay siya lang ang yung latest, at least for the Pulse Asia, siya lang po nakakuha ng at least mataas na ratings? Siguro, pwedeng masabi dyan na habang siya ay nasa ibang bansa, ay approve ng mga Pilipino. Kasi habang siya ay nasa ibang bansa, yan po ang rating niya. Gusto ng Pilipino na ang kagaya ni VP Sara, hindi ko po alam kung kasi ayoko namang questionin, ayoko namang i-judge kung ano man po yung naging survey. Pero malabas po dyan na parang mas gusto ng tao habang siya'y wala. Kasi ayoko namang questionin, ayoko namang i-judge kung ano man po yung naging survey. Pero Ginudge mo na nga Auntie Claire naman kasasabi mo lang na mas gusto ng tao na nasa ibang bansa siya kaya mataas ang rating siya. Tapos ngayon kakabig ka pa na sinabi mo na nga ginudge mo na. Mas gusto ng tao daw na habang siya ay wala. Kaya yan ang reason ni PCO Undersecretary kung bakit tumaas ang trust rating ni VP Sara. Ambot na lang sa utak na yan. Samantalang, noong hindi pa lumabas ang survey na yan, pinaghahanap ito ni Attorney Claire Castro si VP Sara. Pakinggan natin, ha? hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Kung marami pa rin umaasa na Pilipino sa kanya bilang vice-presidente, bakit tumaas yung rating niya habang wala siya dito sa bansa? According sa iyo yan, ha, na mas gusto ng tao na siguro na nasa ibang bansa si VP Sara, kaya nang lumabas sa ratings. Ano ba talaga, Auntie Claire? Diba? Nahihirapan po tayo magkaroon ng pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Hindi pa yan, according sa iyo, hindi pa yan ginagawa ni VP Sara ang trabaho niya pero tumaas ang ratings niya, ha? Ewan ko lang. Parang hindi nagko-connect yung mga pinagsasabi mo, Attorney Claire Castro. Sabi nga natin, ang pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Nasa Pilipinas, nagtatrabaho pero bumagsak ang ratings. Bakit ganon? Di ba? Bakit nasa Pilipinas nga ang presidente na sinasabi ni Attorney Claire Castro, bakit bumagsak pa ang ratings niya, ang trust ratings niya in approval? Ikumpara doon sa sinasabi ni Attorney Claire Castro na si VP Sara, hinahanap maraming tao ang umaasa sa kanya dito sa Pilipinas. At dahil wala siya dito sa Pilipinas, bakit siya pa ang tumaas ang trust and approval ratings? Dapat sana mas tumaas ang ratings ni BBM dahil ikaw ang nagsabi na andi dito si BBM sa Pilipinas at gumagawa ng kanyang trabaho. Habang si Sara Duterte ay nasa ibang bansa, inuuna ang tatay niya. Di ba? Yan ang sabi mo. Pero baliktad ang nangyari. Kung sino pa yung wala sa bansa, kagaya ni BP Sara, dahil isa din sa Filipino citizen yung tatay niya dapat na tulungan ng gobyerno na ito, yun pa tumaas ang ratings ni VP Sara. Ikumpara doon sa sitting president na andito sa bansa pero bumagsak ang trust rating and approval ratings. Ano ngayon, Castro? Paano mo ipapaliwanag ito? Ang hirap mo talagang ipagtanggol. So, ibig sabihin nito, sinasabi mo ba, Attorney Claire Castro, na mas gusto ng mga Pilipino si VP Sara kahit na nasa ibang bansa siya at inaasikaso ang isang citizen ng bansang ito na responsibilidad ng gobyerno na tulungan kahit na iisang tao yan dahil hindi naman ordinaryong tao yan ay dating Pangulo ng Pilipinas. Nagkataon na natatay niya. So, ibig bang sabihin neto, mas
gusto ng tao yung ginagawa ni VP Sara kaysa doon sa presidenteng kasalukuyan na andi dito sa bansa. Ano sa tingin mo, Attorney Claire Castro? Sa yung mga bibig nang galing yan, ha? Hindi sa akin, hindi kung kanino man, kundi in your own mouth.